So ito talaga, ano to talaga, warning to sa ating mga shipping lines. Wag nyo nang gagawin yan. Kasi talagang, you will face the consequences kung gagawin nyo yan. Dalaan ni Transportation Secretary Vince Dizon ang mga ship line na nang-aabuso ngayong long holiday. Kaugnay ito ng nahuling shipping company sa Batangas kung saan nag-book ng mga pasahero na sobra-sobra sa kapasidad ng barko. Nakabiyahe ang barko papuntang Romblon, ngunit maraming pasahero ang na-stranded sa Pantalan dahil hindi pinayagan ng Philippine Coast Guard na mag-load ang mga barko para maiwasan ang aksidente sa karagatan. Kaya nga nakakaawa din yung mga kababayan natin kasi may mga na-stranded. Obviously, na-stranded sila kasi nagbenta ng mas madaming ticket yung shipping line compared dun sa allowable number of passengers. Ang problema, nung umabot na sa max capacity, hindi na nakasakay yung mga kababayan natin. So nakakaawa naman yung kababayan natin na stranded. Siyempre, bumili ka ng ticket, nagbayad ka, akala mo makakasakay ka. Pag sobra sa capacity, pag sobra sa allowable passenger capacity, hindi po makakasakay. Yan po ang assurance ng Coast Guard. Inatasan na ng DOTR ang Marina at Philippine Coast Guard na imbestigahan ang insidente. 2 barko din ang hindi pinapabiyahe ng Marina dahil sa issue ng seaworthiness, gaya ng kulang sa life jacket at ilang mga gamit. Kaya paalala nito sa mga shipping lines, gawin ang kanilang mga responsibilidad para walang mangyaring sakuna sa karagatan. Sabi ng kalihim, bagamat hindi maalwa ng pagbiyahe sa ganitong panahon ng holiday rush dahil sa dami ng mga pasahero sa Pantalan, hindi ibig sabihin nito ay papayag sila na makompromiso ang kaligtasan ng ating mga kababayan. Aniya, papanagutin nila ang shipping line sa insidente kung mapatunayan sa investigasyon ang kanilang pagkukulang. Kailangan ma-compensate yung ating mga kababayan na bumili ng ticket pero hindi nakasakay. Dapat hindi na sila dapat pinayagan bumili pa ng ticket. So, accountable ang shipping line dyan. So, iniimbestigahan ngayon yan. Magpapadala na yata today ang Marina ng show cause. No? I-remind natin ang Marina, GMGS. Pero hindi tayo papayag sa ganito. Hindi natin ikukompromiso yung safety ng mga kababayan natin. Sabi ng kalihim, ang overloading ang pangunahing dahilan ng mga sakunang nangyayari sa karagatan. Kaya mahigpit nila itong babantayan ngayong dagsa ang mga tao sa Pantalan. Isa rin sa tinitignan ng DOTR ang pagbuhay sa e-ticketing system o digitalization para maiwasan ang mga ganitong problema ng overloading. Nakita natin na napaka-importante na magkaroon tayo ng transparent at convenienteng pamamaraan para magbenta ng mga ticket. So hopefully, yung kontrata nito awarded na, na-suspend lang yung implementation nito. So tapos na tayo sa procurement nito, kailangan na lang natin ma-roll out siya ngayong taon na. Yung teknolohiya kasi, nandyan na yan, tagal lang nandyan yan. Hindi ko lang naintindihan bakit ngayon lang natin talaga na-implement sa shipping industry. Siguro may mga rason dyan, pero hindi na pwede yun. Isa pa sa laging problema sa bansa kapag sumasapit ang mga long holiday ay ang kakulangan ng barko na masasakyan ng ating mga kababayan. Para masolusyonan ito, kailangan munang makipag-usap sa mga shipping company upang alamin kung ano ang maitutulong ng pamahalaan sa problemang ito. Kailangan natin kausapin ng private sector, no? Kasi investment na malaki yan, no? Pero kailangan alamin natin ano ba ang maitutulong ng gobyerno para mag-invest ang ating private sector sa mas marami pang barko. Kasi nung Odette nga, ang daming nasirang barko na hindi na nakabalik. Ayon sa Philippine Ports Authority, kalahati ng mga barko ng mga shipping lines o 50% ang nasira ng manalasa ang bagyong Odette sa Pilipinas noong 2021. At hanggang ngayon, hindi pa nakakapag-rebuild ng mga barko ang mga shipping company. Kanina, nag-inspeksyon ng DOTR sa Manila North Port Passenger Terminal upang alamin ang kahandaan ng Pantalan sa pagdagsa ng mga pasaherong uuwi papuntang probinsya ngayong long holiday. Kakulangan sa Wi-Fi, gayon din ang walang air condition na drop-off area at malayong ticketing booth kung saan kailangan pang tumawid sa initan ang ating mga kababayan. Kaya pinapagawan ito ng aksyon sa lalong madaling panahon. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue,
Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.